si Risa hindi raw makatulog. Yan, di umano yan ang lumalabas na balita ngayon sa social media. Hindi na raw nakakapagtulog-tulog si Risa dahil sa kinaharap niyang bulilyaso at kalokohang kagagahang ginagawa. O sige. Nagkabayaran o nagkatakutan? Bumaliktad ang isang Senate witness laban kay KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy. Binayaran lang daw kasi siya ni Senator Risa Ontiveros pero buwelta ng senadora, tinakot lang ang testigo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon, alright guys, magandang araw sa inyo. Nagbabalik muli, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So ayan, nakita nyo yung preview natin. My God! Halaka! Risa Virus Hontiveros, hindi na makatulog. Bakit? Bakit kaya? Palagay mo, anong diferensya ni Risa? Yun na nga mga kababayan, siguro iniisip niya yung mga testigo na naglalabasan niya. Sabi niya siguro, naku po, kinakarma na ako. Lord, patawad. Lord, patawad. Walang patapatawad dyan, madam. Ginawa mo yan. Ako meron pa. Sabi ni Coach Oli, meron pa raw lalabas dyan. Yung mga nabayaran dyan, magsilabasan na kayo. Makonsensya na kayo kasi sa bawat pagtulog nyo rin na gumawa kayo ng kasalanan kay Tatay Digong na kayo ay binayaran na para tumistigo, na bayad kayo, ubos na yung pera nyo pero yung konsensya nyo hindi yan mauubos. At ay sa kadahilanan nyo, kaya si Pastor Quiboloy nakulong, at si Tatay Digong mas ladong naidiin dahil sa kagawan nyo mga testigo kayo. Kaya kayo, ngayon meron pa kayong mga panahon para ma-absuelto kayo sa mga pinaggagawa nyo na nagkasalita kayo na merong script, tumalikod na kayo. Wala na, hindi na babawiin yung pera na ibigay sa inyo. 1 million, si Rene, yan. Hindi nyo na mababawi kay Rene yung 1 million na yan. Siguro si Rene, yung konsensya niya ay talagang hindi rin siya makatulog. Kaparehas ni Risa Hontiveros Virus, hindi na makatulog. Kaya kita nyo, lubog na yung eyebag Saka syempre, mapapanood nyo yung pinakamalulupit na full video pagkatapos natin magsalita. So sa laman ng video rin na to, at kung hindi mo mapapanood yung full video, kukwento ko sa iyo yung laman ng video para naman ay magkaroon ka ng excite na panoorin pa yung susunod na video kay Boss Coach Oli. Ngayon sa video na to mga babayan, yung mga pinagbabawal na bato, umano ay gustong itago ni BBM. Umano yan panoorin niya nasa loob ng video yan. Wala yan sa ating preview. Mapapanood nyo po yan doon sa susunod nating video. Yun yun ang tingin ni BP Sara. At yung mga ilan nating mga commentator, yung mga analyst, di ba? Biruin mo ba naman kasi mga babayan, bilyon-bilyon na halaga ng mga drugs ay wala mang pinakita ng mga nahuli. Tinapon sa dagat. Baka merong kayong kinuha dyan, boss, na na hindi namin nalaman di ba? Tatago nyo pa. Okay. So, at si video rin na to mga babayan, panoorin nyo yun maganda ng topic yan dyan kay Bocholi sa full video yun. Okay, pero sinabi ko na sa iyo, nandiyan yung laman ng video. Ngayon, dito rin kay Claire Castro, salita ng salita, ang ganda ng damit, no? Pero yung mga sinasabi niya, taliwas, wala naman sa Sabi nga ni Coach Oli, mag-research ka daw, Madam Auntie Claire. Parang yung mga sinasabi mo, parang wala na yan sa mga, hindi na tama yung sinasabi mo. Mag-research ka. Attorney pa naman kayo. Mag-research po kayo kasi napapanood po kayo ng mga taong bayan. Lalo kami mga DDS. Siyempre, pag napanood namin kayo, nagkakaroon kami ng komento about sa mga sinasabi nyo kasi mga sablay po. Mag-research po kayo bago kayo tumayo. Pag tinutukan na kayo ng camera, syempre, kung hindi ka nag-research, para kang bobo dyan. Di ba? So, ayan mga babayan. Ang ganda ng full video na to. Subscribe nyo po kami Banateros si Coach Oli, mapapanood natin yan. Nakita nyo naman yung yung preview Naku po, si Risa.
Madam Risa, matulog-tulog ka. Pag naisugod ko sa ospital, yung mga pera mga nakatago dyan, ay baka hindi mo madala sa hukay. Ano si Rene, naman kasi. Oy, Rene, ayusin mo ha, Rene ha. Ipapatawag ka dyan. Kailangan yung mga ebidensya mo, buhat nung nagsimula, dapat ipunin mo yan. Huwag kang matakot, puprotektahan ka ng Duterte. Ha? Pagka nabawian natin yan, magiging malaya ka na natin, poproteksyonan ka siyempre ni BP. At ay ni Pastor K. Buloy, kung napapanood yung mga video, mga napapanood niya ngayon, kung nanonood siya, kung pwedeng cellphone sa kulungan, may malamang tuwan-tuwa yan. Tuwan-tuwa, shoutout kay Pastor K. Buloy, yan, tuwan-tuwa si Pastor K. Buloy ngayon at napapanood niya si Risa Ontiveros virus ay kinakarma na. So ganito mga babayan, panoorin niyo po yung full video ha. At kung nagustuhan mo itong vlog na to, paki-like naman. Shoutout sa mga kumar ko yung mga maganda at napakapula ng mga leps. So panoorin mo na. Play mo na yan, boy. Boom. Let's go. Binayaran po ako ni Senrisa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Buloy. Yan ang seryosong Yan na matindi yan, ha? Kita mo na kung ano klase ang puso ni Risa Ontiveros. Talagang may galit siya sa Duterte, kaya damay-damay pati si Pastor Kibuloy. At bukod sa gahaman sa kapangyarihan si Risa dahil sa gabal sa pangarap niya si BP Sara, gahaman din sa pera. Dahil ang sinabi nitong testigo na si alias Rene, kung tawagin nila, ay merong habol doon sa kingdom. Kaya nagpapahukay sila sa diyaang kay sa tulong ni Torre. aligasyon ni Michael Murillo na dating Senate witness na sinabing pinilit siya ni Senator Risa Ontiveros na mag-testify para pabagsakin ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya't seryosong legal action din ang inihahanda ng senadora laban sa kanya. Tumestigo si Murillo noong February 19, 2024 sa Senate hearing ng komite ni Ontiveros. Dati siyang miyembro at landscaper ng Glory Mountain ni Kibuloy. Isa sa claims ni Murillo, nakita niya sina VP Sara at FPRRD na bumisita sa property ni Kibuloy. Ano mo, di ba? Pinilit idamay. Ganyan po ka-desperada to si Risa. Pinilit niyang madama yung mag-amang Duterte ay dagdag ka ng 500,000. Ganong katindi po yan si BP Sara. Ganyan, alam niyang kawala siyang kapag-apag-asa. Napaka-desperadang babae. At umalis ng may dalang bag ng mga armas. Kilalang spiritual advisor ng dating Pangulo si Kibuloy at naging bahagi pa siya ng pambato ni FPRRD sa nagdaang senatorial race. Wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag ang pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaki. O kaya nga, ikaw Bongko, hindi ka pa ba magsasalita? Dinamay na kayo nito. Buti si Bato, nagsasalita na. Yung mga ibang senador, di ba kayo magsasalita? Nako. King halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong. Binigyan daw siya ng 500,000 pesos para isama sa affidavit ang pangalan ng pastor at ng mag-amang Duterte. Nagka-additional 500,000 pa raw nang matapos siyang tumestigo sa Senate hearing. Pero walang katotohanan ng mga ito ayon kay Ontiveros. Anya, sangkaterbang ebidensya ang meron siya para patunayang gawa-gawa lang ang sinabi ni Murillo. Kusang loob din daw na nagbigay ng statements ang witnesses sa Senate hearing tungkol sa KOJC. Lahat ito may paper trails, videos at screenshots at handang ilabas ng opisina niya sa tamang panahon. Yan. Yan ang parati ganito. Pagka may balita, ang usually sinasabi, pagka hindi nila agad masagot, fake news yan, or pinilit, or tinakot, or binayaran, or may ilalabas silang ebidensya. Halatang halata na bumibili ng panahon itong si Risa. Kung testigo nga, binibili. Panahon din. Kasi, apakasimple. Nakita nyo yung testimony nitong si alias Rene? Detalyado. Doon mo makikita pag ang tao ay nagsasalita ng totoo. Hindi generic. Hindi yung parang si BBM na ang sinasabi yung kampanya niya. Ang kampanya, ang plataforma niya ay pagkakaisa. Uniteam. Bagong Pilipinas. Yung ganon, ganyan ang palusot ng guilty. Generic yung sinasabi. Si alias Rene, pinangalanan. Ang dami niyang pinangalanan. Even the dates, specific po and up to the smallest detail, binanggit ni alias Rene. Ibig sabihin, confident siya sinasabi. Pag ikaw magsisinungaling, hindi ka magbabanggit ng specific dahil mahuhuli at mahuhuli ka. Remember, sinabi niya, gusto daw niya ipadamay ni Risa si Bato
at si Bongo. Hindi niya dinamay kasi baka matanong siya. Dahil pag fabricated ang ebidensya, mahuhuli ka, kaya iniwasan. Eto si Risa, ang dahilan niya, meron silang ebidensya, ilalabas sa tamang panahon. Remember that, tamang panahon. But for the meantime, para masagot niya ang media, ang style niya, kunwari meron siyang ebidensyang ilalabas. Kunwari may paper trail. Kunwari, sinabi niya, maaring tinakot yan si alias Rene or maaring binayaran. Tinakot yan at binayaran. At meron silang ebidensya patungkol dito. Anong ibig sabihin? Inaalam muna ni Risa kung gaano kalalim ang tama. Iniimbestigahan niya muna. Tinitingnan niya muna. Inaalam. Una, kung saan ba posibleng nakatira to si alias Rene. Ano ang hawak nitong ebidensya? Kasi baka maglabas sila ng fabricated na ebidensya, may pagsuplak si alias Rene. Ganyan po yan. Kasi pwede niya namang sinabi, ay hindi. Alam nyo nung panahon na ito, magkasama itong si ganito at sika si ganito. Yung staff kong yun na tinutukoy niya ay wala dito. Pwede niyang kontrahin ng detalyado. Kasi kung nagpapalusot to si alias Rene, mali yung binabanggit niya, definitely hindi tutugma doon sa facts, sa realidad. At pwedeng gibain ni Risa antimano ng purong detalye. Pero hindi, di ba? Generic yung sinasabi niya. Para lang humupa at makita niya hanggang gaano kalalim, gaano kalayo ang damage at ebidensya nitong si alias Rene. Saka sila hahakbang. Tingnan mo, nanahimik siya. Yun lang sinabi niya. Tahimik na siya. Pinapagalaw niya again. Of course, yung staff na naman niya ang gagalaw dyan. Possibly, yung attorney niya. We don't know. Diba? But then again, sinabi ko nga sa inyo, may pattern na to si Risa. Ganyan ang galawan niyan. Dagdag ni Ontiveros, may mga tangkari ng pananakot sa kanyang staff at mga testigo. Pero hindi magpapatalo ang senadora sa tinawag niyang act of harassment at Pambihira to si Risa. Sila pa hinaras. Kayo pa ang tinakot. Tinago mo sa condominium mo. Bakit hindi mo i-deny? I-deny mo, sabihin mo. Diba? Yun yung sinasabi ko specific eh. Anong sabi ni alias Rene? Tinago mo siya sa kondo mo. O, ba't di mo i-deny? Hindi ko siya tinago sa kondo ko. O, sabihin mo, saang kondo alias Rene? Dapat ginagano mo si alias Rene? Sige nga, saang kondo? O, ha? Hindi niya maganon si Hindi niya maganon si alias Rene. Yan tinitingnan niya muna, pinapakaramdaman niya. Paano ikaw pa hinaras? Pambihira naman. Senador ka, ikaw pa haharasin. Stop na. Naniniwala ba kayo sa babaeng to? Yung mga ordinaryong tao, haharasin yung staff ng senador? Hello, saan ka ba pinanganak? Alam mong napakalakas ng mga politiko sa Pilipinas, kahit yung mga ay nako, hindi ko na isa-isahin. Baka matamaan sila dito, magalit pa. Hindi ko man nilalat, hindi ko sinasabing staff mo ha. Sa totoo lang, minsan mas madali pang kausap yung mga politiko. Yung mga staff, akala mo sila yung talagang nakaupo, ang yayabang niyan. Hindi ko na kayo papangalanan, pero may mga nakakausap akong staff ha. Daig nyo ko pang umasta para kayo suplada. Para kayong hindi tinatabihan ng asawa ninyo. Daig nyo pa presidente umasta. Hindi ko sinasabi yung staff mo, Risa. Ang punto lang natin dito, haharasin ka ng isang ordinaryong tao. Huwag mo sabihin si Pastor Kibuloy na naman ang haras sa'yo. Nakakulong na yung tao, 70 plus years old na. Ikaw senador. Sinong loko-loko maniniwala sa mga pinagsasabi mo, Risa? intimidation at hindi nila palalampasin ang mga nasa likod nito. Kaya nga, huwag mong palagpasin. I dare you. Sabi nga ni Atty. Topacio, idemanda mo siya. Huwag mong palagpasin. Demanda mo si Atty. Topacio. Ito lang sa akin. Senador, dapat magsalita kayo dito. Gaya ng sabi ko, ang nadinig ko palang nagsasalita at nagko-komentaryo patungkol dito ay si Senator Bato. Asan kayo mga senador? Lahat po ito, hindi lang yung mga Duterte Black. Lahat po. Dilawan, Pulahan, Duterte Black, lahat kayo. Asan kayo? Bakit hindi nyo questionin to? Questionin nyo kung naniniwala kayo na nananakot ito at na bumibili ng testigo. Kung hindi naman kayo naniniwala, dapat may stand kayo. Alam nyo kung bakit? Ang nagamit na plataforma, Senado. Ginamit ang Senate hearing. So, ibig sabihin, yung ginawang krimen na bawal sa batas, pinadaan sa Senado. So whether you believe Risa Hontiveros or not, dapat may aksyong kayong gawin. Hindi pwedeng wala kayong aksyong gagawin. Ulitin ko, sa Senado yan nagawa. Kung hindi kayo naniniwala sinasabi ni alias Rene, di sabihin nyo, imbestigahan ninyo. Kasuhan nyo si alias Rene dahil binababoy niya ang Senado.
Pero kung kayo naniniwala kay Risa, ay naniniwala kayong talagang si Risa ay nagbabayad ng testigo at ginamit ang Senado, si Risa ang nambababoy ng Senado. May dapat, kasuhan nyo si Risa o i-ethics ninyo. In any case, naniniwala ka o hindi ka naniniwala kay Risa, magsalita kayo mga senador dahil nabababoy at ginamit ang inyong plataforma. Maliwanag. Kaya hindi ka pwedeng tatahimik lang dyan. Ngayon namin kayo kailangan mga senador. Naalarma naman si Senator Bato de la Rosa sa pagkadawit ng pangalan niya sa video. Buti pa to si De La Rosa si Bato Pareho ang panawagan ng dalawang senador. Panagutin ang nasa likod ng mga maling paratang at paninira ng mga sangkot sa issue na ito. Ang Komite ni Ontiveros ang nanguna sa Senate investigation pagdating sa trafficking at sexual abuse sa loob ng KOJC. Ngayon, behind bars na ang pastor matapos ang ilang linggong manhunt ng opisyal sa kanya. Para sa agenda Ako, ito simple lang. Kaya ako wala na akong tiwala dyan sa mga Senate hearing. Alam ko, yan po ay nakapaloob sa inyong responsibilidad. Maaari siguro sa mga kasamahan nyo, ginagamit yung Senate hearing para sa totoong makagawa ng batas in aid of legislation. Maaari. Pero ako sa tingin ko, sa bawat 10 hearing na ginagawa dyan, baka isa lang ang matino dyan o dalawa. Yung 8, ginagamit na para mangharas. Sira kayo dito, Senado. Pag hindi kayo nagsalita, araw-arawin namin kayo. Kasi dumaan dito Dumaan sa ahensya nyo ito. Hindi pwedeng ganyan lang kayo. Next topic po tayo. BBM, planong di umano itago yung drogang nahuli. Pag-usapan natin. Di umano. Iniuugnay ni Vice President Sara Duterte sa eleksyon 2028 ang impeachment case laban sa kanya, pati ang pag-aresto sa kanyang ama. Ang pinagdaraanan daw ng kanyang pamilya ngayon paraan ng Administrasyong Marcos na pahinain siya bilang frontrunner sa presidential elections. Ang sagot dyan ng Malacanang sa report ni Ivan Mayrina. Wala pang anunsyo si Vice President Sara Duterte ng kanyang plano para sa eleksyon 2028. Pero para sa kanya, ang pagiging frontrunner daw niya ang dahilan ng kinakaharap niyang impeachment case at pagpapaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam sa kanya ng Russian state-owned media, Tinan mo, congratulations sa iyo, BP Sara. Pati international. Alam mo, ang appeal ng Duterte, sobra. Hanggang international. Si Marcos nga hindi pinapansin sa international Try nyo. Si Marcos gumawa ng rally, pumunta dyan sa Di ba wala silang pinapakita? Pag pumunta siya sa ibang bansa, pumunta ng Japan yan, hindi niya man lang pinakita na siya ay pinagkahaguluhan ng mga tao dyan. BP Sara, pati international, sikat. Yan po tatak ng Duterte. Alam nyo lahat yan, kahit kayong mga pulahan, kahit kayong mga bashers ko, kahit kayong mga dilawan, alam nyo yan. Dalhin mo halimbawa, si BP Sara, dalhin mo LA, dalhin mo New York, dalhin mong Hague, dalhin mong Japan, ilagay mo ron, pagkakaguluhan. Lagay mo si Marcos doon. Pati sa subway, hindi papansinin yan. Ilagay mo naman si Lenny. Hindi rin papansinin yan. Baka sa simbahan lang pag pumasok. Kasi yun ang style nila Padasal-dasal sa simbahan, di ba? Yan ang style ng pula, ng dilaw Diba? Pang-international talaga ito, kaya na-interview siya Ngayon, nangkagalaiti si Claire, na-insecure. Siguro, sabi ni Claire, pambira ka naman, BP Sara. Yung pakpak sa balikat, ako nagpauso niyan. Bakit mo naman ginaya yung pananamit ko? Sabi siguro ni BP Sara, Oy! Hindi ka pa spokesperson ng amo mo. Hindi ka pa aso ng amo mo. Ganito na ako manamit. May pakpak sa balikat. Sumingit siguro si Pansinin nyo. Pansinin nyo si Pansinin nyo si Princess. Naku, ang laki na rin ng dito. Pakpak dito sa balikat. Nakikipagpalakihan na rin. Gaya-gaya talaga yun si Princess, no? Yung mag-amo na yun, tsaka yung aso niya, si Tamba, tsaka yung aso niyang si Princess. Parehas, gaya-gaya. na Russia Today na ipinamahagi ng kanyang tanggapan. Sinabi ni Duterte na intensyon daw ni Pangulong Marcos na panatilihin ang sarili o kanyang pamilya sa kapangyarihan. Ako naniniwala ako dito. At yan sinabi mismo ni Tatay Digong personally. Sinabi sa amin. Nung isang beses na-meet namin siya dito sa Maynila, na-meet namin siya. Nag-dinner kami. No? Kasama ko doon si Banat Bay tsaka si Boss Dada. 3 kami tsaka si PRRD. Nabanggit niya yan. Kaya daw tong PI, naalala niyo yung PI? Wala daw planong bumaba itong mga Marcos sa posisyon. Sila lang siguro, silang dalawa ni Tamba, gusto nilang manatili. Kaya pinakalat nila yung PI na yan di ba yung People's Initiative. Ngayon, inuulit ni BP Sara, walang planong bumaba sa posisyon
Ganyan po katindig, ganyan kakapal ang mukha ng mga Marcos. At dahil siya raw ang frontrunner sa 2028 presidential elections, gusto nilang alisin siya sa laban. Sabi ng bise, niisip daw nilang hihina siya kapag nakulong ang dating Pangulo dahil iisang pamilya sila. Mali sila dun. Lalong lumalakas ang Duterte ngayon. Dahil kinidnap si Tatay Digong. Sagot ng Malacanang, Ayun na! Naku, nakipagpalakihan. Hoy, mas malaki ngayon ang pakpak sa'yo ni Princess. Kumikitang kabahayan, ha? Sarap buhay, ha? Dati gusgusin lang ito. Nakikipag-away lang to sa kanto. Wala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds. At ito. Nawawala daw yung issue doon sa confidential funds. Alam mo, Claire, siguro kulang ka sa research. Bilang abogado, dapat diyan ka hindi sasabit. The lawyers I know, grabe sa research yan. Wide reader yan. Basa ng basa yan. Basa dito, basa ron. Kaya ang utak, matalim. Yan ang problema mo, Claire. Mukhang hindi ka na nagbabasa. Hindi ka na nagre-research. It is public knowledge na talagang front runner si BP Sara. Sa survey nga, 30+% ang kanyang gusto siyang maging presidente. Malayo ang susunod ay si Lenny na. I-check ko, ha. Kasi may record ako noon. So, alam mo, kahit yung mga kakampi mo, kahit sila Marcos na mga kakampi mo, 35% si Lenny kasunod 19% na. Kahit yung mga kakampi mong mga pulahan na bobo, alam nila, malakas talaga to si Risa. May nakakausap akong mga vlogger na pula. Even them, they admit to me, hindi ko nasasabihin kung sino sila. They admit nila, grabing lakas talaga ni BP Sara. Ina-admit nila. Kaya nga ngayon, nagpaplano na yung iba lumipat. Kaya lang yung iba naman, namarkahan na. Hindi ko naman alam, ba't hindi mo alam to? Claire. Anong klase kang abogado? Wala kang alam sa current events. At iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Hindi siya nagtatago. Di ba? Public knowledge yun. Alam mo ang nagtatago, yung amo mo. Kasi bawat may sasabihin, si BP Sara, ikaw ang sumasagot. Alam mo kung anong itsura niyan? Si Marcos nagtatago sa saya mo. Not literally. Pero nakakahiya si Marcos. Hindi niya kayang sumagot. Wala kasi ito eh. At ikaw rin, nagtatago ka sa amo mo. Try mong sabihin yan. Pagbaba ni Marcos, pag presidente na si BP Sara, saka mo sabihin sa kanya yung mga pinagsasabi mo. I dare you, saka mo sabihin. Huwag ka ngayong matapang dahil nakasandal ka dyan sa amo mo. Parehas kayo eh. Yung amo mo nagtatago sa palda mo, ikaw naman nagtatago sa kapangyarihan niya. Diba? Ikaw pa nga dati ka ng critic ni Marcos eh. Anong nangyari sa'yo? Diba? Binigyan ka lang ng posisyon, hindi natin alam kung magkano sahod niya, wag mo sabihing libre din. Binenta mo na nawala tuloy. Binenta mo na yung kaluluwa mo. Tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election.
Nagpatutsada rin ng Malacanang sa bise, kasunod ng pagbatikos ito sa pangunguna kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsira ng nasabat na floating shabu. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng Natatawa siya. hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Hindi po ito. Tanga rin to. Siya nagtanong, siya sumagot. Tingnan niyo yung utak ng abogadong to. Ha? Nagpain siya kasi gusto niyang ibintang na yung may nawawalang droga dati. Ibibintang niya kay Duterte kasi panahon ng Duterte 2018. Siguro walang sumagot. Tanong niya, sagot niya. Ganun po ang utak ng abogadong to. Ay, naku. Ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Ito kasi sa akin, ha? Ito masasabi ko dyan. Meron kasing problema ang bansa natin. At si Marcos walang ginagawa. Ngayon lang yan nagsisipag-sipag, naging karpintero, biglang maraming nahuling droga, pero walang nahuling mastermind, walang nahuling drug lord, walang nahuling runner, wala. 'Di ba? Naging teacher yan. 'Di ba? Ang sipag ngayon, nagpunta ng Japan. Bakit? Sa paghahanda ng SONA. Si Marcos, wala talagang planong ayusin yung bansa natin. Tingnan mo, after SONA, hindi mo na naman mahagilap kung sang lupalop yan. Nasa happy place na naman yan. Pag malapit na naman na SONA, trabaho, araw-araw na naman sa media. Pagkatapos nun, hindi mo na naman mahanap yan. Tingnan mo, pustahan tayo. Pagkatapos na SONA yan, after a week, baka 2 weeks yan, mawala na naman. Happy na naman. Nako. Di ba? Yan ang mahirap eh. Hindi nyo inaayos yung bansa. Inaayos nyo yung imahin nyo. Inaayos nyo yung optics. Una, pang SONA. Pangalawa, paano inaayos ni Marcos? Sa paraan ni Claire. Para lahat ng batiko sa kanya may sasagot. Marcos, hindi mo kailangang sagutin lahat ng batiko sa'yo kung ikaw ay nagtatrabaho ng taos-puso na nararamdaman sa ilalim. Kasi kung ang pagsolusyon nyo sa problema ay dahil sa bunganga ng palengkerang spokesperson mo, mabilis ma-counter yan. Anong balita ko? Ang spokesperson ng PDP si Topacio na. O, di ba nga yan na lang? Di ba? May nasusolusyonan? Wala. Bakit? Ang katapat ng solusyon mo, Marcos, ay panglabas. Pangpalengke. Pangchismisan. Pang-vlogger. Bardagulan lang. Banatan lang. Di ba? O ngayon, may katapat na rin kayo si Topacio. May laman ng utak nun, hindi katulad nitong palengkera. No. Di nawala na yung solusyon. Paano? Hindi nyo hinaharap ang solusyon, Marcos. Inaayos nyo lang yung imahe ninyo. Kriminal. Hirit para Malacanang, mismo si dating Pangulong Duterte, dati ring nanguna sa pagsira ng mga nasabat na droga noong 2020. Baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago, dapat nakikita ng taong bayan. Ready siya, no? Ready siya. Sige, babasagin ko yung trip mo. Ivan May Ito ang sa akin. Naka-ready ka, di ba? Parang yung ginawa ni Bato. Ay, ni Bato ni Torre. Kinumpare niya sarili. Sabi niya,
Ay, bakit yung tatay mo? Kasi tinira siya ni Baste. Yung tatay mo, pre-promote din from 1 star si Bato. Teka muna. Si Bato kaya na-promote dahil nalinis nila ang Davao. Si Tory walang nalinis. Meron ka bang nakita ang syudad na mapayapa, na walang droga, na walang krimen na nagawa ni Tory? Anong nagawa lang niya? Kinidnap niya sa utos ni Marcos si Tatay Digong. Yan ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong. Diba? So hindi mo pwedeng ikumpara yung promotion ni Bato dahil ang promotion ni Bato, it's not from 1 star to chief of police. It's from the drug war. Paglinis ng kalsada ng Davao. Ikaw hindi eh. May persona non grata pa nga si Torres. Same thing dito. Sabi niya, yung tatay mo eh, nga eh. Ganyan din. Teka muna. Ang pagkakaiba nila, si Tatay Digong, ang Duterte, dalawa nakilala. Una, sa pagsugpo ng droga. Plataforma talaga nila yan. Talagang yan ang pinanghahawakan niya. At ang Duterte galit sa mga rebelde, NPA, komunista. Yaan sila. Yaan ang Duterte. Si Marcos, anong imahe? Hindi naman niya plataforma yung droga eh. Sa may bahid ng droga, di umano. Kaya nga pinagdadrug test siya, ayaw niya mag-drug test. Yun ang pinagkaiba, napakalaki ng pagkakaiba nun. Dahil si Tatay Digong, kinakatakutan ng mga drug addict. Pag naglabas siya ng ganong imahe, nakita yan sa media, takot ang droga. Takot ang mga nagdodroga. Si Marcos naglabas ng ganyang imahe. Anong kinalabasan? Nagmumukhang tanga. Pinagtatawanan. Bakit? May bahid siyang droga eh. Takot pa nga siya magpa-drug test, di ba? Magkaiba yun. Alam mo, Claire, being a lawyer, dapat marunong kang mag-compare, marunong kang mag-isip. Anong pagkakaiba? Oh, 'di ba? May ganyan sa batas eh. Anong pagkakaiba ng theft sa robbery? Anong pagkakaiba ng murder sa homicide? Dapat alam mo rin anong pagkakaiba ni Bongbong at saka ni PRRD. Anong klaseng abogado ka? Ang layo naman. Hindi ko sinasabing addict si Marcos. Baka. Posible. Pero hindi ko pinagbibintangan. Ang punto rito, hindi yan ang linya niya. Sa katunayan may bahid siya. Anong linya? Saan nakilala si Marcos? Uniteam. Diba? Dapat yan ang pinatunayan niya. Nagawa ba niya yung Unity? Saan nakilala si Marcos? Sa pagbaba ng 20 pesos na bigas. Dapat yan ang pinanghawakan niya. Kung baligtad, si Marcos nakaganyan. Ino-observe. Tapos sa palengke, puro 20 pesos. Si PRRD, hindi naman yan ang talaga naging plataforma niya na ganun. Diba? Iba ang tingin kay Marcos kasi talagang pinaghirapan niya yung 20 pesos. Yan ang talagang kinapit niya. Ano naman melody ng song? Ang bayan ko'y pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating sa
Abot sa aming mga dalangin, muli kaming babangon. Mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga matay minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Bayan ko, Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene, Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.